Hello Kathden fans! Ito na nga ha, no wonder ng Kathden po ay super blessed, no? Nang kaliwat ka ng success, kaliwat ka ng mga endorsements, kaliwat ka ng mga invitations, and awards and recognitions mga kasombreros dahil no? Sa kanilang pagiging down to earth, humble. Sabi sa post dito, no wonder Catherine is so blessed and successful. She's super humble and down to earth like Asia superstar talaga. So pareho din no ni Sir Alden mga kasombreros. Whenever someone hesitates to na magpa-picture, siya na mismo ang lumalapit, and her genuine smile very queen material. So may mga times na yung mapapicture sa kanya ay nahihiya mga kaso siya mismo yung lumalapit, no? Grabe, napaka-genuine. So ito yung sasabi na kapag hinahumble mo ang iyong sarili, ang iyong character mga kasombreros, meron kang dinadamit mo yung humility mga kasombreros, ay talagang iniaangat ka ng Panginoon. Tested, proven, and true po yan mga kasombreros. And of course, no, si Sir Alden, pag tinatawag siyang Asia's multimedia star, ay parang ayaw niyang tanggapin mga kasombreros kasi nga parang nahihiya siya na ewan. Pero that's what he is mga kasombreros, no? So ito yung rason na kung bakit ay kaliwat kanan ang kanilang mga endorsements. So speaking of endorsements, ay binunyag na, no, ng white flower ang mukha ni Sir Alden mga kasombreros sa kanilang bagong brand endorser. So say hello to your newest body, no, si Sir Alden nga mga kasombreros. So nung mga nakarang araw kasi pa-teaser lang, no, ng dito ng itsura ni Sir Alden na walang mukha mga kasombreros na pinapakita. So sabi dito ng White Flower Philippines, Relief gets the Alden Richards upgrade from your trusted white flower to a trusted face. Meet Alden Richards, your newest Relief body in everyday comfort. Say goodbye to aches and pains and discover soothing comfort anytime, anywhere with white flower. So hashtag Alden my Relief body, hashtag Alden flower or for white flower PH, hashtag white flower PH mga kasombreros. Yung picture niya na kulay blue yung kanyang damit mga kasombreros, no? At saka hawak-hawak of course yung white flower na pamanyos. Sa amin dito sa Ilonggo ay pamanyos mga kasombreros, no? Kasi nga pinapahid siya sa katawan na may masakit mga kasombreros or affected. So talaga nakakatuwa, no? Grabe, kaliwat kanan talaga ang offer at saka invitation kay sa Kathden mga kasombreros. And then ito, so ang Ivy Clinic, nag-post sila kanina ng mga pictures pa doon, no, sa celebration nga ng birthday at saka 16th anniversary ng Ivy Clinic mga kasombreros. So ibang angulo ito mga kasombreros, no, nakasama nga si phenomenal box office cinema queen. So yung isa dito nasa likod siya, parang hindi siya gaano nakasaharap mga kasombreros. Tas kasama si Sue Ramirez, si Maha Salvador, si Dominic Roque. Tapos itong isa, hindi ko kilala kung sino ito, si Sofia Andres pa to. So parang ganun siya mga kasombreros. Tapos may drinks sila mga kasombreros. Tapos meron din of course na yung group picture mga kasombreros, hindi nawawala. Yung group picture mga kasombreros kasama of course sina Ma'am Nadine Lustre din, no? Sina Ma'am Sara Labati, sina Doc Teo of course. So in the rest of the brand endorsers or mga IV babies mga kasombreros, si Ma'am Bea Alonzo, si Ma'am Catherine, hindi ko gaano maspatan dito kasi nasa likod siya mga kasombreros, no? So yun po. And then dito sa gilid mga kasombreros, so para magkatabi sila ni Chi Filomeno mga kasombreros. So sobrang cute lang ng So kanina lang kasi nila ito in-upload mga kasombreros, kung kaya ngayon ko lang po binabahagi. Ibang angles kasi ito, no? Kasama of course si Doc Teo, Doc Ivy at saka yung sina Rambo at saka sila Maha mga kasombreros na best friend din ni phenomenal box office king box office queen mga kasombreros. And then ito, so nag-post yung isang fan, no, or isang admin ng picture ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden nung kasagsagan pa ng promo ng Hello Love Again, no? Sabi nito, kaya siguro maraming may lihim na galit sa'yo dahil sa mga post mo na trip mo lang pero maraming natatamaan. Hindi ko lang kung si Ma'am Catherine o si Sir Alden. So paragay ko si Sir Alden kasi
yung pinopost nga ni Sir Alden about sa corruption, no, at saka sa mga kurakot, mga kasambreros. So ito siguro yung ibig sabihin ni Kimberly, mga kasambreros, Kimberly De Los Santos, na nag-post nito mga kasambreros kahapon, no. So talagang tatamaan, no, kasi kaliwat kanan na ng balita, mga kasambreros eh. So kung kaya si Sir Alden talaga ay mulat-mulat, paano nagsisimula na yung people's power, mga kasambreros, nakita na natin sa mga social media, yung kaliwat kanan na mga nagtitipon, mga kasambreros, no, sa EDSA Shrine and sa other parts of the Philippines, mga kasambreros. So and then ito, nakakatuwa ito, no, kasi pinost ng isang admin din yung ating vlog noong nakarang araw na Alden Richards is making a surprising move by visiting Catherine Bernardo's home for baby Q's birthday. Is this the beginning of something more for Kating? Fans are buzzing with excitement to find out why. So ito yung time na birthday ni baby Q na, no? Tapos yung thumbnail natin ay ginamit nila dito, mga kasambreros, na yung nga, no, na napatanong tayo kung pupunta si Sir Alden sa birthday ni baby QQ kasi nga super close sila. And then another nakakatawa kasi ginagamit nila yung thumbnail natin, no, sa Facebook page, mga kasambreros. So natutuwa ako dito, no, kay Ma'am Beauty Queen Marimar. Sabi niya, Alden Richards is heading to Italy and fans can't stop talking. Meanwhile, Catherine Bernardo has just dropped new Indo videos that are shaking things up. What's really going on? Stay tuned. So tapos yung ating thumbnail, no, na yung papunta nga Sir Alden sa Amerika or sa Italy, mga kasambreros. So nakakatuwa lang kasi ginagamit nila yung ating mga thumbnail, mga kasambreros. And then ito, so si Ma'am Catherine ay parang nasa airport, no, tsaka naka-shade siya dito. Pero palagay ko ano to, yung papunta sila ng Italy sa Thailand or sa Australia. Pero palagay ko sa Thailand ito, mga kasambreros, no, sa BKK. Pero kung nagkakamali man ako ay pa-correct na lang po. So pwede rin during promo ng Hello Love Again ito, no, kasi medyo may laman-laman na rin siya dito, mga kasambreros, sa kanyang picture. So ano siya, dito konting throwback lamang ito, mga kasambreros. Tapos last item natin, so ito, no, sobrang ganda naman katin dito, no, sa kanyang close-up picture. Para siyang manika, no, kasi yung kanyang mata ay kulay blue. May contacts siya, mga kasambreros, na may contact lens po siya. So ang ganda lang ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasambreros. Alright, sinatry sa ating Katin items, pero abang-abang pa kayo. Sana po ay pakinggan po natin ng Word of God. Today is September 13, 2025. Weekend na po. Sana po ay pakinggan po natin ng Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang malupit at napakatindi po nito, mga kasambreros. Sana po ay pakinggan natin ang title, Masamang Lahi. Proverbs 30 verse 11, there is a generation that curses its father and does not bless its mother. Napakatindi nito, mga kasambreros. Masakit, no? Isang malaking sampal, mga kasambreros, na meron talagang generation. May mga lahi, no, na hindi nila ginagalang ang kanilang magulang, sinusumpa pa yung kanilang tatay, at saka hindi binibless ang kanilang nanay. So, hindi naman ibig sabihin na bless you na, bless you na, bless you na. So, parang bonus na lang, mga kasambreros, no, yung mga batang nagmamano pa sa kanilang nanay o sa kanilang tatay. Ang ang point dito ay yung sinusunod natin dapat ba yung ating magulang at minamahal sila, mga kasi may mga bata talaga, no, may mga anak ngayon na talagang parang sinusumpa nila yung kanilang magulang. In case yung nagkamali, no, siguro pwede nating sabihin na may mga anak na talagang iniwan ng nanay dahil balahura, dahil balahura yung magulang, dahil walang kwenta yung magulang, no, sorry po sa term, dahil naging mabisyo o nalulong sa ganito, nalulong sa ganyan. So tapos yung may mga parang case to case basis, pero in general dapat, mga customers, ay minamahal natin yung ating mga magulang, kasi bihira naman siguro yung mga magulang na irresponsable, no, at saka nagpapabaya, mga customers, sa kanilang mga anak habang maliit pa sila. So mostly naman ay responsable ang magulang. So talagang may mga times lang na pag hindi rin na disiplina ang mga anak, lumaking pasaway yung mga anak. So tendency ay parang binabawian sila ng kasamaan din ng kanilang mga anak, mga kasambreros. So which is hindi natin gusto, kasi ang gusto natin isang masaya, isang full of love na family, mga kasambreros, yung merong
unawaan sa loob ng tahanan, yung mahal na magulang yung anak, and then mahal ng anak yung magulang, mahal ng kapatid yung kapatid, and so on mga kasambreros. So yung Proverbs 30 verse 11 sheds light on a concerning generational dynamic where some individuals exhibit a lack of respect and gratitude towards their parents. So wala na silang respeto, wala na silang galang mga kasambreros sa kanilang magulang, kung kaya nagagawa nila yung ganito, yung nasusumpa nila, yung kanilang tatay or yung kanilang nanay, hindi nila ginagalang, and so on. So ang phrase na there is a generation that curses their father and does not bless their mother paints a stark picture of disregard for parental authority and neglect of the nurturing role of mothers. Kasi 'di ba, yung nanay talaga sorry po, baka nanay ko talaga ako mga kasambreros, no, kasi ako po ay lumaki na walang tatay, no, kasi yung tatay namin ay namatay na when I was 5 years old mga kasambreros. So talagang nanay, no, yung although hindi rin ako lumaki sa nanay ko, no, kasi doon ako sa tsahin ko na lumaki mga kasambreros, pero yung nanay ko hindi siya naging pabaya, no. Talagang binibisita kami doon and she supported us mga kasambreros. So ano kung ba parang yung nanay mo nagdala sa'yo ng 9 months sa loob ng sinapupunan ng kumapa na kumapa, pwede kanyang ipalaglag, pwede kanyang kumapa, patayin na lang sa loob pa lang ng sinapupunan and so on. So pero hindi niya ginawa yun kasi mahal niya tayo, and sasabihin na natin, hindi na natin choice na naging anak tayo ng So yun nga wala tayong naging choice kasi nga blessing sila ng Panginoon sa atin. Regalo sila, yung mga magulang natin, regalo po yan sila. And they're the reason, naging instruments lang mga kasambreros kung bakit andito tayo sa mundong ito. Kasi kung wala yung nanay at saka tatay natin, so walang mabubuo na tayo. So kaya, in other words, ang bottom line ay ang pasasalamatan natin sila, i-bless natin sila, igagala natin sila, at susundin natin sila mga kasambreros. Hindi mo pwedeng I love you na, tapos pag inutusan ka, hindi ka naman sumusunod, so useless mga kasambreros. Dapat sa action natin pinapatunayan. In biblical times, honoring and blessing one's parents were not just social necessities or niceties, but essential components of a stable and righteous society. Sa biblical times kasi, no, sa time nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, talagang nagmamakaawa yung mga anak na i-bless mo ako, i-bless mo ako, i-bless mo ako. Tapos ganun din yung dapat gawin ng mga anak sa magulang nila, no, igalang sila mga kasambreros. Ganun po katindi ang blessing. Kasi ang Biblia po ay nagsasabi na ang pinakaunang commandment ng Panginoon, walang ibang commandment, okay? Na may blessing, na utos na may blessing mga kasambreros, na may kalakip na blessing, that is honor your father and your mother mga kasambreros. So ganun katindi, ganun ka bigat, no, ang emphasis mga kasambreros ng utos ng Panginoon na dapat ay sundin natin yung ating mga magulang kasi meron siyang gravity. Kung pa yung issue na ito, yung hindi mo paggalang sa magulang, sa anak, ay tested and proven ko na ito pang kasambreros kasi marami akong nakita na pamilya, kunwari yung anak nila ay hindi nila sinumpa-sumpa nila, pasaway sila sa magulang nila, and then yung naging kapalaran nila ngayon ay yung kanilang pamilya din ay parang hindi siya maganda, no, walang love, parating nagkakainitan, parating nag-aaway. So sumpa din siya mga kasambreros. Kumbaga pa, kapag sinumpa mga magulang mo, hindi mo sila ginalang, babalik din yan sa'yo. So that is, totoo talaga yun mga kasambreros, based experience and definitely based sa salita ng Panginoon mga kasambreros. Kung sinusumpa natin at hindi natin ginagalang ating magulang, ay babalik din po sa atin kapag tayo po ang magkaroon na ng sariling pamilya mga kasambreros. So the correlation between respecting parents and personal well-being is reiterated in Ephesians 6:1-3. So yung Ephesians 6:1-3 dito po emphasize ulit ng Panginoon yung kahalagahan at ang bigat, no, ang great essence ng paggalang at pagmamahal natin sa magulang. Sa na sinabi niya dito na kapag sinunod natin ang ating mga magulang ay meron po siyang kalakip na pangako and longevity. Kumbaga pa yung mahabang buhay mga kasambreros. And Proverbs also, no? Proverbs 23:22 nag-further emphasize the importance of listening to and not despising one's parents, recognizing the value they bring through life and experience. These passages collectively emphasize the enduring value of honoring parental figures and the detrimental consequences of neglecting this duty. So, hindi lamang siya biological parents, yung mga taong nag-guide sa atin, naging guardian natin. So, yun na po yun in general mga kasambreros. And sa present society pa naman natin, talagang yung mga masnurid sa magulang, talagang kinukutya minsan, no?
Grabe, at tawag doon, bait naman ng baby boy, ang bait naman ng baby girl, ganyan. So, ang mga taong may personal na relationship, may pananampalataya sa Panginoon, nagre-reflect dapat yung pagmamahal ng mga anak, mga kasambreros sa mga magulang, and then yung anak sa magulang sa anak, mga kasambreros. So, the verse serves as a poignant reminder of the timeless significance of acknowledging and appreciating the sacrifices and guidance provided by parents. So, timeless kasi walang nanay, walang tatay na mangarap ng masama sa kanilang mga anak, mga kasambreros. Always good, always better, always best for their kids, mga kasambreros. So siguro may diferensya na lang sa isip, no, yung mga magulang na hindi nangangarap ng kabutihan para sa kanilang anak. So kung pa sa general perception, general belief, general conception, and general idea and character dapat natin ay mamahalin at igagalang natin ating mga magulang, at hindi na tayo sumama pa sa mga masamang lahi na ito ng mga anak, mga kasambreros, na kung saan ay sinusumpa nila ang kanilang mga magulang at saka hindi binibless at hindi ginagalang ang kanilang mga nanay and tatay. As a final thought, mga kasambreros, no, sa ating pamilya, sa ating loob ng tahanan, talagang dapat ay nagiging central theme, no, sentro ng ating buhay, pamilya, mga kasambreros, ng ating puso't isipan, ang paggalang sa ating mga magulang. And kapag tayo po ay isa sa walang bahala, yung pag-ibig natin sa ating mga magulang, tapos pagka namatay sila, iiyak-iyak tayo. So di ba parang nonsense siya, mga kasambreros, it's hypocrisy na nung buhay pa sila, hindi mo sinabihan ng I love you, hindi mo sila ginagalang, hindi mo sinusunod yung utos nila. Tapos nung namatay na, kumapa, iiyak-iyak ka dyan. Parang what's the point, di ba? So nung buhay pa sila, dapat pinadama mo na mahal mo sila, hindi yung nasa kabaong, nasa ka mo lang sasabihin at saka gagawin na ipakita yung pagmamahal mo sa kanila, which is useless na. Kumbaga pa, wala siyang silbi kasi nga nasa kabaong na sila. Paano na mararamdaman? Paano lang mafe-feel na mahal mo sila, di ba? Kasi nga, nung buhay pa sila, hindi mo pinakita yung iyong tunay na pagmamahal sa kanila, na kumbaga deserve nila. Kasi kapag ginawa mo kapag mamahalin mo yung magulang mo, mga kasambreros, kapag kayo din nagkaanak, talagang kumbaga may experience mo rin yung pagmamahal at saka care ng mga anak mo. Kasi yung buhay natin in general, it's a matter of what you sow is what you reap, no? Kung ano yung tinanim mo, siya mong aanihin, mga kasambreros. Kung kaya kapag tayo nagtanim ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng care, ng awa, ng concern, ng understanding, ng humility, and so on, ayun din po ang ating maaani, mga kasambreros. That's biblical, no? Yun po ang turo ng ating Panginoon. And God is a fair judge. God is a fair God, mga kasambreros, na kung anong ginawa natin, ay siya nating aanihin, mga kasambreros. Hindi siya yung Diyos na kahit na gumagawa tayo ng mabuti ay masama yung babalik sa atin at saka igaganti. So hindi po ganun, mga kasambreros. Napaka ito, no? Sobrang relevant ito. Timeless po ang teachings about father, mother, and then parent, and then children, mga kasambreros, na relationship, and then children to their parents na topic. So kung kaya napakaganda po nito. Alright, but in the meantime, yan lang po sa ating Word of God, ha? No, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pagmamahal at paggalang sa ating mga magulang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros. Paalam po. I love you.